Mga nakakakilabot na larawan na magbibigay sa iyo ng takot. Babaeng may double exposure. Mahilig ka ba sa mga urban legend? Kung oo, maaaring ipaalala sa iyo ng nakatatakot na larawang ito ang 1980 psychological horror film ni Stanley Kubrick na The Shining. Gayunpaman, malamang na isa lamang itong kaso ng double exposure sa film camera. Kaya lumitaw ng 2 beses ang imahe ng batang babae. Mas lalo pa itong nakakatakot dahil sa lumang itim at puting estilo ng larawan. Nakakatakot na payaso. Nakakatakot talaga ang mga payaso bilang costume sa Halloween. Patunay dito ang larawang ito noong 1928. Ipinapakita nito si Lon Chaney bilang isang sobrang creepy na payaso. Isang eksena mula sa tahimik na pelikulang Laugh, Clown, Laugh. At maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga taong takot sa mga payaso. Ang natutulog na patay. Magdagdag ng kaalaman tungkol sa nakakakilabot na larawang ito mula sa Highgate Cemetery sa London sa iyong Halloween trivia. Ang ribultong anghel na tila natutulog ay itinayo upang magbigay aliw sa mga nagluluksa. Ngunit sa sobrang linaw nitong nagpapahiwatig ng kamatayan, maaari ka nitong multuhin sa iyong panaginip. Ang malamultong figura. Mahilig ka ba sa mga kwento ng multo? Ang mga malamultong figurang makikita sa mural na ito sa Karl-Lehrstraße Tunnel sa North Rhine-Westphalia, Germany ay kumakatawan sa 21 kabataang nasawi sa Stampede noong 2010 sa Love Parade, isang German music festival. Mahigit 500 pa ang nasugatan sa nakakapinsalang trahedyang iyon. Isang tahimik na tahanan sa probinsya. Ang mukhang magandang bahay sa probinsya sa upstate New York ay isa pala sa 42 na gusali ng Trudeau Sanatorium para sa mga may tuberculosis bago pa maimbento ang makabagong antibiotic. Matatagpuan sa Adirondack Mountains, ito ang kauna-unahang sanatorium ng ganitong uri sa Amerika at kasing eerie ng isang abandonadong ospital o asylum. Sa creepy ng larawang ito noong 1948, makikita ang isang nurse na nakaputing uniforme na paakyat sa hagdan upang alagaan ang kaniyang mga pasyente. Paglikha ng modelo ng isang biktima ng pagpatay sa pagitan ng 1972 at 1978. Pinatay ni John Wayne Gacy ang hindi bababa sa 33 lalaki sa Cook County, Illinois. Noong 1980, inupahan ang mga forensic artists upang buuin muli ang mga mukha ng 9 na hindi pa nakikilalang biktima upang mailabas sa media ang mga larawan at matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kilala si John Gacy bilang Killer Clown. Walang tigil na paghabol ng kamatayan. Ang kamatayan ay isa sa mga realidad ng buhay, ngunit nananatili itong misteryoso kung hindi man nakakatakot. Isang dahilan ay ang siksikan sa mga libingan na palaging paalala na ang kamatayan ay laging nakaamba. Ganito ang tanawin sa bahaging ito ng Highgate Cemetery sa North London na pahingahan ng halos 200,000 katao mula pa noong 1839 kung saan tila gumuho papaloob ang mga lapida. Tore ng simbahan na tinamaan ng kidlat. Isang karaniwang tore ng simbahan, isang karaniwang likas na pangyayari. Ngunit ang nakakatakot na pinsalang dulot ng kidlat sa batong tore ng simbahan sa Denny, Scotland ay mas nakakakilabot kaysa sa karaniwan. Lindol sa San Francisco. Ipinapakita ng makasaysayang larawang ito ang pinsalang iniwan ng Great San Francisco Earthquake noong 1906. Isa itong likas na sakunang nagdulot ng matinding pagkawasak sa buhay at mga plano ng mga taong walang kamalay-malay. Ang mga Victorian na bahay sa Howard Street, malapit sa 17th Avenue, ay kabilang sa 28,000 tahanang nawasak. Tinatayang humigit kumulang 3,000 katao ang namatay. Isang malungkot na crime scene. Sa pagitan ng 1947 at 1949, ang isang diborsyada na nagngangalang Martha Beck at ang kanyang nobyong si Raymond Fernandez ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagpatay na pumatay ng hanggang 20 kababaihan na nakilala nila sa pamamagitan ng mga personal ads sa pahayagan. Matapos mahuli ang tinaguriang Lonely Hearts Killers sa pagpatay kina Delphine Downing at sa kanyang 2 taong gulang na anak na si Rainiel,
Dinala ng investigasyon ang pulisya sa basement na ito sa Queens, New York, kung saan nahukay mula sa ilalim ng sahig ang bangkay ng isa pang biktima, si Janet Faye. Ang sinapit ng Lonely Hearts Killer. Sa larawang ito noong 1949, nakikipagpulong si Martha Beck na nahatulan bilang Lonely Hearts Killer sa kanyang abogado sa isang silid ng Bronx Supreme Court sa New York. Ito rin ang araw na inamin ni Beck na iniwan niya ang kanyang 2 anak sa Salvation Army 1 taon bago yon upang maipagpatuloy ang relasyon kay Raymond Fernandez. Pareho silang nahatulan ng capital murder at pinatay sa electric chair noong 1951. Mga kalsadang naka-lockdown. Ipinapakita ng creepy na larawang ito mula Abril 2020. Ang mga walang taong kalsada ng Shanghai noong COVID-19 lockdown. Sa isang lungsod na mahigit sa 25 milyong populasyon, ang makitang tahimik at walang laman ang karaniwang mataong mga kalsada ay talagang nakakakilabot. Isang ibang George Washington, isang ibang kapalaran. Ang George Washington na ang lapida ay makikita rito ay hindi ang unang pangulo ng US, kundi ang unang bilanggo na pinatay sa pamamagitan ng electric chair sa Texas. Noong Pebrero 8, 1924, 5 bilanggo ang sabay-sabay na pinatay ng Texas gamit ang bago nitong electric chair, isang record ng estado para sa pinakamaraming execution sa loob ng isang araw. Nakamamatay na babae. Ipinapakita ng nakakapagabag na larawang ito ni Karla Faye Tucker, isang nahatulang capital murderer, kung bakit hati ang opinyon ng publiko sa desisyon ng Texas na bitayin siya noong Pebrero 3, 1998. Matapos umamin sa pagpatay ng 2 tao sa isang pagnanakaw, nagbalik loob siya sa Kristyanismo at nakahikayat ng simpatiya sa maraming Amerikano sa pamamagitan ng kanyang karisma at pahayag na siya'y nagbago na. Ang kanyang pagbitay sa pamamagitan ng lethal injection ang kauna-unahang execution ng isang babae sa Texas mula pa noong 1863. Ang sinapit ng pamilyang Romanov. Sa madaling araw ng Hulyo 17, 1918, pinaslang ang buong maharlikang pamilya ng Russia, kasama ang ilan sa kanilang mga lingkod na nagwakas sa isang 300 taong imperial na dinastiya. Nakulong ang pamilya ng mga Bolshevik mula Pebrero 1917. Bago iyon, gumawa si Tsar Nicholas II ng ilang maling desisyon, kabilang ang pagpasok ng bansa sa World War I noong 1914. Kaparehong taon nakuha ang creepy na larawang ito. Ang pinaka nakakatakot na paliguan. Ito ang Jacob's Well, na matatagpuan sa Hill Country ng Texas. Ang bunganga nitong may lapad na 13 feet ay bumababa sa isang 30 feet na balon na naglalaho sa kadiliman. Pinananatili ng natural na bukal sa ibaba ang lamig nito at halos hindi mapigilan ang mga naliligo tuwing mainit ang tag-araw sa Texas. Ngunit tinatayang hanggang 8 tao na ang namatay dito, karamihan dahil sa sobrang lalim ng pagsisid. Ang mga lagusan at agos ay konektado sa isang network ng mga kuweba sa ilalim. Kaya't isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar na paglanguyan sa mundo at paksa ng mga seryosong creepy na larawan. Kindergarten sa Chernobyl. Kung kailangan mo ng paalala, noong 1986 ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa Chernobyl nuclear power plant sa Ukraine na noon ay bahagi ng Soviet Union. Isa sa 4 na nuclear reactor ang nag-overheat at sumabog, nagdulot ng sunog at nagpakawala ng radioactive na material sa hangin na nananatili pa rin sa lugar hanggang sa ngayon sa ilang antas. Dito makikita ang isang lumang armchair na may ulo ng manika sa dating kindergarten sa Chernobyl zone. Hindi na nakakapagtaka kung bakit isa ito sa mga pinaka-pinagmumultuhang lugar sa mundo. Inabando ng military tunnel. Matatagpuan sa St. Aubin, Jersey, ang pinakamalaki sa Channel Islands malapit sa baybayin ng France. Ang lumang tunnel na ito, mula sa panahon ng digmaan, ay nakakaabala sa ibang paraan. Mas nakakatakot ang ideya ng kung ano ang hindi natin nakikita sa dulo nito, na siyang nagbibigay ng nakakatindig balahibong pakiramdam sa larawang ito. Yan ang ilan sa mga nakakakilabot na larawan na tiyak nakakapanindig balahibo. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like and subscribe para mas madagdagan pa ang makapanood ng ating mga videos.
Maraming salamat. Kita-kits on our next video.